Magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan. Ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan. Ang kahangahangang gawa ay ibalita kahit saan. Dapat kayong magalak sapagkat kayo'y kanyang bayan. Ang lahat ng sumasamba sa kanya ay magdiwang. Mapagpalang Diyos at Panginoon namin, dinadakila ka namin ngayon sa ika-36 na taon na pananatili ng ACCI sa paglilingkod sa iyong kaharian. Ang aming lubos na pasasalamat sa maraming taon ng paglalakbay sa pananampalataya sa iyo. Pag-isahin po ninyo ang aming mga puso sa araw na ito para sa sama-samang pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang kalwalhatian na walang hanggan. Amen. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I can see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you even when I'm lonely and in pain. I can see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the angels near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Magandang umaga po sa lahat sa atin. At nagagalak po ako dahil sa oras na ito ay muling magkakatipon-tipon ng lahat ng members ng family para ating ipagdiwang sa Panginoon ang celebration ng ating anibersaryo bilang iglesia. Para sa mensahe po natin today, nais ko pong dalhin sa inyo ang mensahe na batay sa Habakuk, kabanatang 1, talatang 1 hanggang talatang 11. Ito po ay pangyayari sa Propeta Habakuk
Habakuk na buhay nang siya ay nagkakaroon ng maraming pasanin sa mga mananampalataya na nangawawala, matitigas ang ulo at hindi sumusunod at patuloy na lumalakad sa kasalanan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang Panginoon ay nangungusap sa kanila. Kapag tayo po ay nananalangin at ang langit ay papansin natin na hindi sumasagot, heaven is silent, nangangahulugan ba na ito ang ating Panginoon ay hindi nakikinig sa atin? Kapag ang langit ay walang sagot sa ating mga daing o dalangin, nangangahulugan ba ito na hindi naririnig ng Panginoon ang ating mga dalangin? May isa pong ginang na naglilinis po ng kanilang bahay. Yung gumagamit po siya ng electric mop. Ano po? At habang umaandar yung makina, medyo maingay ng kunti, bahagyang tinatanong niya yung kanyang asawa, mahal na asawa, mahal mo ba ako? Do you still love me? She keep on asking her husband. Ano po? At ng third time na nagtatanong siya kung mahal nga siya, medyo nagkaroon siya ng heaviness of heart dahil hindi sumasagot. Hindi na niya narinig yung kanyang husband na sumasagot. At ang sabi ng babaeng ito, ng ginang, sabi niya, matagal na akong nagtatanong sa'yo and this is the fourth time now. Ano po? Mahal mo ba ako? Hindi mo kasi sinasagot ako kaapat na itong tanong ko. At ang kanyang asawa, nagbabasa ng dyaryo at the time and taking his coffee early morning, nagsagot for the fourth time also. Sabi niya, ikaapat ng beses akong nagsagot sa'yo na mahal kita. Yes, I love you. Hindi mo nga alang ako pinapakinggan. Hindi mo ako naririnig. You never listen. Neither did you ever try to hear me. Alam po ninyo, ang ating Panginoon ay Panginoon na sumasagot ng ating mga dalangin for always. At times, we never give ear, neither do we hear Him or understand His answers. Ito ang dahilan na ating nasasabing ang Panginoon ay hindi sinasagot ang ating mga dalangin. Heaven is silent. Alam po natin, ang God natin is a listening God. Ang sabi nga sa kanyang salita, sabi ng Panginoon, call unto me and I will answer you, and I will show you great and wonderful things you have never known before. Kapag yung ating puso, ang ating damdamin ay humihigbi at nananalangin tayo galing sa ating puso, ang Panginoon po ay nakikinig sa atin. Kapag napapaligiran tayo ng mga injustices sa ating bansa, at nakikita natin ito sometimes in our days, ang ating Panginoon ay nakikinig sa mga pangyayaring yaon. Kapag nakikita niya ang isang mananampalataya na nag-i-exercise ng mabuting buhay sa harapan ng makasalanang mundo, ang Panginoon po ay nakakatinig ng ating ginagawa. Kapag kayong luha na lihim na umaagos sa ating mga mata sa gitna ng ating gabi dahil sa pasanin o mga suliranin sa buhay, ang Panginoon po ay nakikinig sa atin. Nakikinig sa atin ang Panginoon kahit na tayo ay may inaawit sa ating puso ng gagaling at nag-aangad na makapiling siya. Totoo po, kahit na may mga katanungan tayo sa buhay na mahirap sagutin, mga katanungang minsan ay hindi natin nalalaman kung ano ang tamang sagot. Tulad ng, saan ba ang Panginoon? Where is God?
naruroon po siya. He is still listening. Nang ang propetang Habakuk ay mayroong serious na problem, ito po ay mas lalong naging malala nang sa pakiramdam at pakiwari niya ang Panginoon ay hindi umiimik. The God, the Lord is silent. Pero behind all this, sa likod ng lahat ng ito, ang Panginoon po natin ay nakikinig. Sa Habakuk, Kabanatang 1, talatang 5, ang sabi po, the Lord replied to Habakuk, look around at the nations. Look around and be amazed. For I am doing something in your own days, something you would not believe, even if someone told you about it. Maganda po yung pagsalin po sa Tagalog. Ganito po ang sabi, masdan mo ang mga bansa at magugulat ka sa iyong makikita sapagkat mayroon akong ginagawa sa iyong kapanahunan na hindi mo paniniwalaan kung mababalitaan mo. I am doing something in your own days, something that you would not believe even if someone told you about it. Sa atin pong passage today, atin pong samahan sandali si Habakuk habang binabalikan niya ang mga pangyayari sa kanyang kapanahunan, ang sitwasyon at ang mga masasama na kaugalian ng mga tao. Ang sabi ng Panginoon, tingnan mo ang iyong kapaligiran. Ginagawa ko ang lahat, I am doing something in your own days. Tingnan mo yung inyong kapanahunan, ang iyong mga kasamaan na nakikita at ang mga brokenness ng mga tao at ang mga injustices sa sanglibutan na kinaroroonan mo. Ang Panginoon po natin, mapapansin dito sa ganitong pangyayari, reveals Himself in different ways. And in the study of God, ito po yung tinatawag natin sa pag-aaral ng teolohiya na progressive revelation. In other words, ang ating Panginoon po ay nagpapakilala ng kanyang sarili sa atin sa iba't ibang pamamaraan, sa iba't ibang kapanahunan tulad ng panahon natin. Iba yung nangyari at iba ang pag-reveal ng Lord noong una kaysa sa atin ngayon. Ano po? Nang panahon po ni Habakuk, nakita niyo po sa kanyang kapaligiran yung conditions ng kasamaan. At dahil dito, he was forced to ask God questions na napakahalaga. Mga katanungang kinakailangang sagutin ng Panginoon sa kanyang kaisipan. Unang-una po, marami siyang tanong na sa kanyang pakiwari ay hindi naririnig. Too many questions unanswered. Tulad ng tanong niya na, how long, O Lord, will you answer my prayers? How long will evil reign in this world? When will you, Lord, put a stop in all of this, violence and evils? Sa Habakuk, Kabanatang 1, talatang 2 hanggang talatang 4, ang sabi po sa English transliteration, how long, O Lord, must I call for help, but you do not listen, or cry out to you violence, but you do not save? Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrong? Destruction and violence are ever before me. There is strife, there is conflict that abounds all around. Therefore, the law is paralyzed, and justice never prevails. The wicked hymn in the righteous, so that justice is perverted. Yahweh, hanggang kailan ako daraing sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinakita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabila ay nagaganap ang pagwasak at karahasan. Laganap ang hidwaan at pagtatalo. Kaya hindi sinusunod ang kautusan at hindi umiiral ang katarungan. Napapaligiran ng masasama ang mabubuti
ano pat nababaluktot ang katwiran. Si Habakuk po, marami siyang tanong at ang mga katanungang ito ay resulta ng pressures sa pag-exercise ng pananampalataya na may pagkukulang. Ito po yung scene, picture, sitwasyon, bunga ng maraming kababayan ng panahon ni Habakuk, mga mananampalataya na participants sila sa evil. At hindi ito lingid sa atin. Nangyayari rin sa atin. Today, common in our situation and in our world today, marami pong pangyayari pa rin na crime, graft and corruption, drugs, and all the garbage of life that is common in the midst of us today, in our world, wherever we are. Pangalawa po, ang ating Panginoon po is a God who understands the concerns of a perplexed faith. Kapag ka nalilito, uncertain ng ating pananampalataya, nauunawaan ng Panginoon yung pananampalatayang yaon. And He is still there to answer. Ang pagdududa sa pananampalataya o ang pananampalatayang kulang, ito po yung limitado ang kanyang pananaw at pag-unawa sa layunin ng Panginoon na eternal, divine. At kahit na nga tayo ay nagtatanong ng mga katanungan na hindi natin malalim na nauunawaan, ang Panginoon pa rin ay Panginoon na sinasagot tayo the right way, the perfect way, according to His eternal purpose and divine layunin sa atin. Kay Habakuk, ang sabi ng Panginoon, I am doing something in your times. Mayroon akong ginagawa sa iyong kapanahunan. Si Habakuk po ay tinuturoan ng Panginoon kung paano disiplinahin ang wickedness ng mga tao sa Judah. At ang wickedness na ito ay sa pamamagitan ng isang wicked, violent, notorious na bansa, Babylon. Ito yung sinasabi ng Panginoon na hindi mo maunawaan kahit ikaw ay makarinig pa sa iba. Ang Babylon po ay kinatatakutan at nababahala si Habakuk dahil ang Babylonia po ay kilala sa kanyang kaugalian ng panglilipol at kalupitan. Ano po? Ang Panginoon ay binubuksan ang kaisipan ni Habakuk at ang kanyang mga mata upang makita niya na ang Panginoon ay gumagawa, naruroon kahit na ang kasamaan ay napakarami. At kahit na sa pakiwari ni Habakuk ay ang langit ay malayo, hindi siya naririnig, ang Panginoon pa rin ang patuloy na naruroon, sustaining order in the universe, at pinoposisyon niya ang kanyang mga tao para magamit niya para sa kanyang kaluwalhatian, for His glory. Nung nakaraan pong ikatatlong araw na po ngayon, ang isa pong mensahero ng Panginoon na kilala sa buong sanglibutan, a theologian, a learned man, he is an Indian, he is a man of God, si Dr. Rabai passed away. Siya po ay isang malaking, he is a great loss in God's divine purpose for the unsaved. But when he passed away to be with God, alam ko po na ang Panginoon ay nagpuposisyon ng isang tao, isang mensahero ng kanyang magandang balita to take his place. Totoo po, ang ating Panginoon is working in our midst today. Even in the midst of this pandemonium, kahit sa problema ng ganitong mga pasanin natin sa buhay, naruroon, God is working in our midst today. Pangatlo po, God wanted Habakuk to know
that He does not work in human passion. Ang Panginoon po ay dinidisiplina ang kanyang mga anak sa isang hindi ordinary na pamamaraan. Sa isang pamamaraan na maaring hindi paniwalaan na gagawin ng Panginoon. At nais na imalaman ng Panginoon, ipaalam niya Panginoon sa kay Habakuk na he was doing to do his work in ways that he never would have chosen. Maaring hindi nais ito ni Habakuk. I am doing something in your own day, something you would not believe even if someone told you about it. When you ponder, kapag pinag-iisipan natin ang mga katanungang ating pinagdududahan, questions of uncertainty, alalahanin natin na ang ating Panginoon is working. He is listening. He is around. Can God use evil to entertain His divine purpose? Why does evil triumph always? Kailangan ba na wala ng katapusan itong pagkakasala? Bakit ang Panginoon ay naroroon sa langit at hindi po rito sa lupa? Bakit namamatay ang tao? God is working. Iniikot ng Panginoon ang bawat sulok ng daigdig at bawat puso at isipan ng tao. Navigating all circumstances. Lahat ng ito'y alam ng Panginoon. And He positions people around to do His glory and His work. He impact events para ma-fulfill niya yung kanyang divine purpose para sa sanglibutan. At kung ano man ang nakikita nating mga pangyayari na hindi ka panipaniwala, pamamaraan ito ng Panginoon para yung divine purpose niya ay ma-fulfill pa rin para sa atin. Nawa, i-direct niya ang ating mga mata kung saan dapat tayo na dumako, lumakad at mamuhay so that we will do His work for His glory every day in our life. Unang-una po, maraming tanong, maraming sagot na hindi naririnig. Pangalawa, ang Panginoon natin ay Panginoon na nalalaman, nauunawaan ang ating lahat ng alalahanin kahit na tayo ay nagtatanong o mayroong pagkukulang sa pag-unawa sa Kanya. Pangatlo po, ang Panginoon po ay nais na gumawa sa atin hindi sa ating pamamaraan, kundi sa Kanyang pamamaraan. Ang mensahe po natin today ay mensahe na dinadala ng Panginoon para makita natin kung saan tayo sa Antioch. Ito po ay ika-36 na anibersaryo natin sa araw na ito. 36 years na ang Antioch Community Christian Church Incorporated ay nananatili. At nagdala ito ng marami sa ating Christian experience kung saan tayo naroroon ngayon at kung sino tayo. Ng mga naunang mga panahon at mga taon ng ating iglesia, marami ring mga tanong tayo. At ang lahat ng ito'y sinagot ng Panginoon. In fact, ang ating pioneering leaders ay may mga katanungan na rin na maaaring hindi nasagot. At ang ilan sa kanila have come and have gone. Ngunit may naiwan. Ang tawag natin ay mga remnants, mga naiwan na faithful sa Panginoon na siyang nagpapatuloy ng gawain hanggang sa ngayon. Nangyari po ito hindi dahil sa naisin natin, kundi sa dahilan na mayroon tayong differences din sa isa't isa. Tulad ng ating mga cultural backgrounds, ng ating education, ng ating religious na orientations, at iba pang mga considerations. Hindi natin pwedeng isang tabi na ang ating mga karanasan at napaghihirapan noong unang panahon. Itong lahat ay naging dahilan para tayo hindi nagkaisa. Pero ang lahat ng ito ay nawala na. At tayo ay unti-unting hinuhubog ng Panginoon para maging isa sa paglilingkod sa Kanyang karyaan.
At nakikita natin ngayon ang victory. We have overcome victoriously all the barriers in Christian faithfulness. At ang presence at guidance ng Panginoon ang siyang sa atin ay nangunguna. Ito po, hindi po tayo perfect church. To this time, hindi pa tayo masasabing mabuting model, mabuting example. Kahit na ang buhay natin ay marami pang dapat gawin ang Panginoon. At dahil hindi tayo isang perfect church, ang ating Panginoon is continuously responding to our imperfections. Ito po ang dahilan kung bakit siya ay patuloy na gumagawa sa atin. Unti-unti. Hinuhubog niya tayo alin sa kanyang wangis. God is not through with us yet. Indeed, ang ating Panginoon ay nakikinig sa ating mga paglalakbay, sa ating mga pasanin, sa ating kapanahunan, at sa ating sitwasyon. Ang Antioch Community Christian Church Incorporated ay tumutulong ngayon sa ministeryo, hindi katulad ng dati. Medyo lumawak na ang ating mga gawain. Ang ating OFWs ay nagiging model ng Christian faith sa iba't ibang assignment na naruroon sila. Ang ating membership sa church dito sa Philippines and in our community ay patuloy na lumalaganap at nagmumultiply ng marami pang mananampalataya para sa kanyang kaharian. Ang ating iglesia ngayon ay opisina ng ating LCBF, BCBFCC Credit Cooperative. Opisina ito ng ating Convention Baptist Seminary, ng ating NACPIL Training Program, at iba pang mga gawain sa North Cluster, sa ating convention. At sa ating pakikiisa sa ministry ng mga leadership ng churches sa North Cluster, sa ating pakikiisa sa leadership ng church sa LCBF, sa Convention of Philippine Baptist Churches, sa LRMA, sa Luzon, Romblon, Mindoro, Aklan, at saka sa NACPIL ay patuloy na nagiging paraan para yung ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi lamang sa ating four corners of the church, kundi kahit saan tayo nang dali ng Panginoon, naruroon, nagdadala tayo ng magandang mensahe. Totoo po, hinog na po ang anihin. Kinakailangang magtulungan tayo ng mga ani. We have fielded laborers in the Lord's vineyard sa ating church extension, sa program natin sa Bahay Pare, sa Elysian Subdivision, sa Candy Master, sa Bicol, and in the community of Maykawayan City. Marami pong mga progressive na mga projects na ginagawa ang Panginoon para sa kanyang kaharian. We have been a Christian virus to those who have seen our models in the spread of God's good news everywhere. Kung mayroong COVID-19, mayroon pang higit na nakakahawa, at ang buhay ng isang mananampalataya, ang kabutihan ng may Kristo ay nakakahawa ng marami pa na nasa kasamahan. Ang ating Antioch Community Christian Church Incorporated is a family of believers indeed. Believers who cares and pray for each other, a caring and concerned people of God, growing and maturing for divine service and for God's divine purpose. Sa ating 36 na taon na anibersaryo, help us, ihiling natin sa Panginoon na tulungan tayo na hindi tumigil, hindi matutulog, hindi tamarin, kundi let us journey on, let us go on, let us faithfully discharge the good news to other people, especially to those who have never heard of Jesus Christ. Kapag ang Diyos ay nasa sa atin, we will and can be the answer to God's legacy of truth. Tayo po ang sagot sa sanglibutan ito. Sa pasanin at problema ng sanglibutan, Jesus is the only Savior of the world, at tayo po ang magdadala ng sagot na yaon sa sanglibutan. Maligayang pagbati po sa inyong lahat sa kaarawan
ng pagpapasalamat ng ating Antioch Community Christian Church sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, 36 na taon na pinanatili ninyo kami sa lugar na ito, sa May Kawayan, upang from this place, we could spread anywhere around the world through those na inyong binigyan ng kapangyarihan ng inyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na as we celebrate this Thanksgiving Day today, anniversary, 36 years ng Antioch Community Christian Church Incorporated, ang aming puso ay bukas loob na muli ihiling sa inyo na inyo pong tulungan kami na magkaroon ng higit pa na mga layunin para mapanatili ang iglesyang ito at marami ang makakakilala sa inyo. Lord, salamat po sa mga ginagawa ninyo through this church. Ang mga proyekto, aming dinudulog sa inyo sa dalangin ang lahat ng mga kapatiran na kung saan po silang dako ng daigdig naruroon na assign, mga OFWs, inyo pong abutin sila. Salamat po sapagkat isa po sa amin, we are in unity. We are one in giving you thanks for what you have done to all of us this past year. We thank you, Lord, for protecting all of us. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatiran namin na naririto sa Pilipinas, ngunit hindi namin nakakasama. Ngunit isa kami sa dalangin at sa aming paniniwala sa inyo. So Lord, kindly bless us. Lord, hindi po namin sinasabi na wala kaming problema. May problema po kami. Ngunit mayroon kaming Panginoon na higit pa sa aming mga problema. And we will always be victorious in every way because we have a God who is living in us. Salamat po sa mga cooperations ng lahat ng mga member ng iglesia. Salamat sa mga members who are praying and working together for your kingdom. Pagpalain po ninyo kami today in our homes as we celebrate this anniversary of Antioch Community Christian Church. May you be our focus of thanksgiving. Maraming salamat. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, and for His sake, we pray. Amen. Amen.